Magandang araw sa inyo lahat mga bro. So ngayon araw, sasagutin ko lang yung nagtatanong patungkol dito sa 5-speed transmission. So paano daw ang arrangement? Tama-tama mga bro. Marami yung nagme-message sa atin ito. Paano daw ang arrangement ng 5-speed transmission? Kaya ng mga TMX, mga Rossi na 150, 175, kahit yung 200 halos parehas lang mga bro ang arrangement ng transmission natin. At syempre, una sa lahat mga bro, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob sa atin para makagawa po tayo ng mga panibagong kalaman, mga video patungkol dito sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro, masasagot ko po yung tanong nyo kasi hindi naman nagmamadali yung customer. Tama-tama, meron tayong ginagawa na 150cc na CG. So ito yung kanyang transmission, bali nililinisan ko lang. Lilinisan pa natin to, pero bago ko linisan, gusto ko mga bro, gagawin ko lang ng video yung transmission ng 5-speed. At syempre, kung mahilig kayo sa mga ganitong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag may panibago tayong mga videos na mga i-upload. So tara mga bro, umpisa na natin. Ayan, so ito mga bro, kaya natin in-overhaul. So ang pinaka-issue dito ay charan. So naka-welding na yan. Tapos kailangan natin kasi palitan yung buong shafting na ito mga bro. So naka-welding, pinutol ko na rin para lang mahugot. Kasi kapag hindi ko pinutol, hindi natin mapaghihiwala yung crankcase. Hindi ko mapaghihiwala yung crankcase, kaya no choice, winelding ko na lang. Ayan, so kukunin lang natin to or isang buong kasi meron na tayong pamalit mga bro. So ayan. So ito yung mga lilinisan pa natin ito mga bro. Pero hindi ito yung pag-uusapan natin. Kung gusto nyong pag-aralan natin to, ituro ko sa inyo ang function tapos kung paano i-kabit. So i-comment kayo mga bro kung ano yung gusto nyong topic natin sa susunod na video. So ngayon, para dun sa mga nagre-request ng 5-speed, para sa inyo po yung video na ito. Ito hindi ko na ituturo sa inyo kung paano i-kabit yan. Bale magpo-focus lang tayo sa transmission kasi tuturuan ko kayo mga bro ng technique patungkol sa transmission kung paano hanapin ang pasunod-sunod ng gear. Kahit kunti lang ang idea nyo, kaya nyong masundan, kaya nyong hanapin kung saan yung gear na nakapwesto. Yung shifting drum, alisin na natin. Tapos yung pin, alisin na natin. Tapos yung mga fork. So mga 5-speed mga bro, malimit yan, 3 ang shifting fork ninyo. Ayun, nasa ito yung isa mga bro. Okay, so ayan, lilinisan natin yan. Tapos, ito yung sa nagtanong ng transmission, ito po yung transmission ng mga 5-speed. So, paghihiwalay-hiwalayin na natin mga bro, para magkaroon kayo ng idea kung sakaling mangyari na ganito. Ayan, nakakalas na mga bro. Bale, nakakalas na siya, So, pasensya na kayo mga bro, medyo malakas yung liwanag ng natin. Malakas yung liwanag ng, ayan, try natin pahina-hinain ng konti mga bro. Ayan, medyo mahina-hina na. So, ang pangit naman masyadong maliwanag. So, ito mga bro, kaya tinanggal ko na. Ito, pagka nalaglag yung transmission nyo, hindi na yan matatanggal. Ayun, kasi mayroon siyang circlip. Pwede nyo siyang tanggalin, tatanggalin nyo yung lock na yan para mahugot nyo to. Pero kung wala naman tama, halimbawa, nalaglag yung transmission, ganito mangyayari dyan. Ayan. Okay, so, okay na po yan. Ito yung ating counter shaft or yung tinatawag na output shaft. Bakit output? Kasi dito nakakabit yung ating sprocket. Yan yung kabitan ng sprocket. Tapos, ito yung ating main shaft. Ayan. Or drive shaft. Kasi dito nakakabit yung ating clutch. Input, tsaka output. Dito nakakabit yung ating sa may clutch natin. Okay? So, umpisahan natin mga bro. Dito sa main, ayan, sa input shaft, kung malaglag, ganito lang ang ito, hindi nyo na mapaghihiwalay yan. Ibig kong sabihin, ito hindi na siya matatanggal kung nabitawan nyo yung transmission set. Pwede nyo sa tanggalin, kakalasin nyo muna itong mga lock na yan mga bro. Okay? So, umpisa na natin. Halimbawa mga bro, pag magbubuo kayo, ang technique, ganito ang technique mga bro. Halimbawa, nakakita kayo ng ganito, mga gear dogs. Kailangan, ang hanapin nyo mga bro, yung may gear dogs din. Tapos tatandaan nyo, kapag mayroong ganito, kailangan ang kasunod dyan mga bro, washer lagi. So maghanap tayo ng washer. Yan, marami kasing mga washer dito mga bro. Ayan Ayan lang yung mga washer dito. Pasensya na kayo mga bro kasi kulay blue yung pinagpatungan natin. Styro na kulay blue.
Yan, ito ang hahanapin nyo dyan mga bro. Ayan. So dito yan nakalagay. Okay? Yan. Dito yan. Kasi hindi naman makaikasya dyan. Hindi rin kasya dito. Lalo naman dito, hindi kasya. Ay, ito kasya, pero hanggang dito lang. Tapos sa kabila, ayan. Ayan, dito sa kabila, oh. Pero dito mga bro, wala yan. Kasi iba na yan, oh. So wala yan. So dito yan sa kabila. Ayan, kung sakaling malaglag. Ayan, okay? So ang kasunod dito mga bro, ang hanapin natin is yung, madali lang maghanap dito mga bro. Halimbawa, pag ipinasok nyo to, ayan, pag pinasok nyo to, hindi rin siya match, kahit pasok siya. Tansya na kayo mga bro, maingay kasi mayroong ginagawa si Boss Danny sa labas, nasa shop tayo. Yan, pag pinasok nyo rin to, hindi rin siya magkakaigi. So hindi siya para dyan. Kahit siya may mga gear dogs. Ang tawag kasi nito mga bro, mga gear dogs, no. Ngayon, maghanap tayo ng ibang may spline. Ito may spline. Okay, salpak natin. Yan, dyan para dyan yan. Kasi naghahakam, parang nagkikis yung dalawa. So match sila. Okay? Match po sila. Tapos, ang kasunod dito mga bro. Ayan, ano ba ang kasunod dito? Ang kasunod dito ay wala na tayong kasunod. Yan, tapos dito, pag magkakabit kayo mga bro, mayroon tong pinakamanipis na washer dito. Bali mayroon dito dalawang magkatulad mga bro. Ayan. Meron ditong dalawang magkatulad. Ito Ito mga bro, hindi ko siya ganun kakabisado pero kaya ko siyang buuin. Kaya ko siyang buuin. Hindi ko siya ganun kakabisado pero kaya ko siyang buuin mga bro na kahit paghiwa-hiwalayin. Kasi meron akong technique na sinusundan. Ayan. Meron ditong magkakaparehas na washer. Ayan, yung isa manipis, yung isa makapal. Yung manipis dito yan nakapasok. Okay? Okay. Yan. Tapos ang isusunod natin diyan is ito. Yan, ito. Yan pasok lang natin. So medyo makunat na kasi wala nang langis. Ayan. Ito mayroong washer pero mamaya malalaman natin yan. Dito muna siya. So buo na yan yung ating input shop. So dito tayo sa output shop mga bro. Dito naman sa output shop makikita nyo meron siyang ngipin or may gear dogs. Ang hanapin natin yung mga gear dogs. So wala nang ibang gear na natitira. Ito na lang. So, pag pinasok natin to, yung tatluhan, ayaw. Kita nyo sa gitna, ayaw niya kumagat. Ayan. So itong ipasok natin kabila, ayan, kumagat siya. So dito dito talaga yan mga bro. Tapos wala po siyang washer. Okay, wala siyang washer. Pagdating dito sa taas, mayroon po tayong washer dito na manipis na magkamukha. Ito yon. Manipis na magkamukha, parehas ang butas, parehas ang diameter, parehas ang kapal. Parehas ang nipis, parehas na parehas. Okay lang magkabaliktad ditong dalawa. So ito, ang isa niyan, dito siya nakakabit. Yan. Tapos meron tayong dalawang bushing para sa mga naka CG150, CG175, yan, 200 parehas lang. Meron tayong dalawang bushing dito na parehas ang butas pero magkaiba sila ng kapal. Okay. So, hindi ko rin alam kung nasaan dito yan mga bro, pero hanapin natin yung kasya. Unahin natin to. Ayan. Salpak natin yung isang bushing. Ang kasunod nito mga bro, yung tatlo na yan na gear dogs, ang kailangan natin, kasi wala na yung may gear dogs dito, kailangan natin yung may mga butas. Kasi doon yung sumasalpak. Ayan, kaganyan no. Ayan. O, kagaya nyan, masyadong malaki. Ayan, masyadong malaki. Tapos, itong isa naman, try natin. Yan, ito, smooth na smooth lang. Oh. Okay? Smooth na smooth. So, ibig sabihin, para dito talaga yan. Tama yung ginabit natin. Ngayon, kung sakaling mabaliktad nyo yung bushing, pagkabit nyo nito, hindi rin siya kakasya. Kung sablay pa rin. Diba? Itong isa naman, ayan, pasok naman, hindi rin, pasok siya pero maluwag. Ito naman ay isa, hindi talaga siya totally pasok. So, mali. So, mali itong kinabit natin, mali yan. Itong isang maliit na kinabit natin. Yan, tapos yung isang bushing, yung isang gear. Okay? Tapos isang washer ulit na manipis. Ito yan. Isang washer ulit na manipis. Tapos ano bang kasunod nito? Dahil wala na siya dito mga bro, ito na yung susunod natin dyan, oh. Ay, hindi pa rin yan. Asan na? Ito bushing. Bushing naman. Ayan, dito yung bushing. Okay? Tapos ito. So, hindi pa rin. Ito. Iyan o. Buo na. Tapos washer. Meron tong washer mga bro. Sandali lang itong mga bro makuha kahit hindi natin kabisado. Yan. Dito yan, di ba? Halos magkakaparehas ng butas. Pero kaya natin sundan yan mga bro. Ayan, malaki dito. Ayan, ito yung malaki.
Ngayon, ang isa sa technique mga bro, kung gusto nyo makita kung may washer, yung mga washer nyo, tingnan nyo mga bro kung mayroong bakat ng ano, kung mayroon siyang bakat. Pag mayroong bakat yan, dyan talaga yan. Ayan. So, try natin mamaya. So, dito sa kabila, syempre, ito ay wala naman ditong gear dogs. So, maghanap tayo ng wala ring gear dogs. Ito yan. Yung gear na yan. Yan. Ilan na lang naman na natitira eh. So, makukuha na natin to. Dito, wala rin siyang washer kasi wala nang washer na magkakasya dyan sa kanya. Ayun o, walang washer na kasya. Dito, yung mga washer di kasya. Pati dito. Tatatlo na lang to, hindi kasya. Isunod na natin to. Dito na lang naman ang kasya ditong gear. Ayan. So, pagkatapos dito, ito, yung gear na yan, kasi ito hindi rin to magkakasya, di ba? So ito na lang ang natitira. So mukhang tumama tayo mga bro. Iyan o. Tapos dito mayroong, tingnan natin kung anong kakasya. Wala rin. Dito wala rin. So magkakasya siya kanyang gear ay washer. Ito na lang. Yan. Tapos dito tapos dito mayroong gear na natitira. Ayan. Dito yun sa kabila. Ayun. So, di ba? Dito wala rin siyang washer na magkakasya. Di ba? Wala na rin siyang washer na kasya. So dito 'yan, yung isang gear na natitira. Di ba? Pasok. Tapos mayroong washer dito na 'yan. Kasi dalawang washer naman na natitira natin. Kung ito naman ilalagay natin, halos kalibil nung sprocket ay yung gearing natin. So hindi rin magkakaigi. So sablay 'yan. So ang tamang washer diyan ay itong isang kinabit natin na nauna para talaga 'yan. Tapos ito hanapin natin, hindi rin para yan dyan. Hindi rin yan para dito. Hindi rin para dito. At hindi rin siya para dito kasi maluwag. Ayan. Ito maluwag. Ito pala maluwag. Ito kasya. Okay, kasya yan. So, ibig sabihin ito hindi para dito. Yan, hindi para dyan. Ito ang para dyan. Kasi nga ito yung kasya dyan. Ito para saan to? Dito yan mga bro. Yan, dito yan. Meron tayong washer dito sa ating Kickstarter. Okay? So pag tinanggal nyo kasi yan, tatanggal yan. Ayan o. Pag tinatanggal nyo, itong pinaka-stopper ng ating return spring. Yan, pag kinabit nyo, ikot, meron yung washer. Yan, buo na mga bro. Ganun lang no. Kahit hindi natin kabisado yung buong transmission, kahit anong motor, meron tayong technique o meron tayong paraan para makuha natin yung bawat gear. Kasi yan mga bro, yung ibang gear, hindi naman talaga yan pasok. Yung ibang washer, hindi naman siya pasok. Para dun talaga siya. Dito sa CG150, ang dalawang magkaparehas lang is yung washer dito, tapos yung washer dito. Yan, yung may bushing na dalawa. Diba? Ito yung may bushing na dalawa. Meron dalawang washer na magkaparehas. Pero okay lang naman siya magkabaliktad. Ngayon, malalaman yung tama yan mga bro. Pagka pinagdikit natin, ayan, kakaya nyo, baliktad yan. Pero pagka pinagsama natin yan, diba? Makikita nyo yung tama yung kinabit natin is pantay na pantay po siya. Ayan o. Ganyan ang arrangement ng 5-speed transmission. So hindi ko na ulitin mga bro kasi haba yung video natin. Ngayon, sa paghahanap ng Primera dito mga bro, lagi nyo titingnan tong yung ating input shop or main shop. Ay yung pinakamaliit na gear, yun po ang Primera dyan. Okay? So ang pinakamaliit ay ito, Primera, Segunda, Tercera, Kwarta at Quinta. Okay? Ito yan mga bro. Yan o. Ito para sa kicker natin. Ito yung nakakabit sa clutch housing natin. Para sa kicker po yan, sa Kickstarter. So, ang gear talaga dito ay ito, Primera, yung main, yung nakakabit sa axle. Primera, Segunda, Tercera, Kwarta, Quinta. Yung pinakamaliit, yun ang Primera. Palaki siya. Yung sunod na maliit, yun ang Segunda. Sunod na maliit-liit, Tercera, Kwarta, Quinta. Ngayon, pag tinabi nyo sa output shop, tinabi nyo sa output shop, meron tayong counter shop. Ito yon. Yung Primera dito, malaki dito. Primera din to. Opposite naman ng kabaliktaran ng output shop mga bro. Ang Primera dito is yung pinakamalaki. Ito yung Primera, Segunda, Tercera, Kwarta, Quinta. Okay, ganun lang mga bro ang arrangement ng 5-speed transmission. Yan. So, okay, hanggang dito lang. Yung kung gusto nyong ikabit natin to mga bro, kasi mamaya bubuuin ko na to, i-upload ko na rin yung video. So, mag-comment kayo kung gagawan din natin ng tutorial kung paano ikabit yung ating. Mayroon din technique dito mga bro, kasi hindi naman to magkakasya dyan Hindi siya dyan kasya lahat. Meron siyang tamang lagayan talaga. Ayun yung ating mga gear dogs. Ayun
Meron siya makatama. Ito, hindi rin kasya dito. Di ba? Hindi siya kasya. Dito, hindi rin siya kasya. Panigurado, dito talaga siya. Dito talaga siya sa input. Okay? So, yun mga bro. Hanggang dito lang po yung video natin. Sana meron kayong natutunan sa simpleng tutorial natin para sa transmission ng 5-speed. Kung meron kayong gustong itanong at hindi nyo naintindihan, huwag nyo pong kalimutan i-comment at sasagutin natin dyan. So, sa ngayon, hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi mga bro.